Isang araw, isang aswang ang umatake sa isang bahay. Wakwak ang tiyan ng buntis at kinuha ang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Ayon sa testigong tindero sa palengke, nakita niya ang aswang na tumalon sa isang bahay matapos itong biktimahin ang isang buntis. Mula sa bahay kung saan tumalon ang aswang ay isang matandang nagngangalang Lola Cherry. Si Lola Cherry ay nag-iisa lang sa buhay. Wala siyang anak at asawa. Ayon sa kwento, kaya daw ito hindi nakapag-asawa dahil ang angkan nito ay kilalang mga aswang. Kaya walang nanligaw dito kahit ito ay maganda nung kanyang kabataan. Wala din itong kaibigan dahil nakakatakot at natatakot ang mga kapitbahay niya sa kanya. Madalas din siyang pagbabatuhin ng mga bata dahil ang turo sa mga bata ng mga matatanda sa lugar nila ay isang aswang, si Lola Cherry. Araw na mamalingki si Lola Cherry, madalas niyang bilhin ay atay ng manok at atay ng baboy. Madalas siyang makarinig ng bulong-bulungan habang siya ay nasa pamilihan. Nang binili niya, aswang talaga yan. Bulong ng isang tindero sa palengke na siya din ang nakakakita sa umano'y aswang na tumalon sa bahay ni Lola Cherry. At ang kwento sa buong barangay at sa buong bayan ang madalas na pagbili ni Lola Cherry ng atay ng baboy at atay ng manok. Dahil dito, lumakas ang hinala nila na isa nga itong aswang. Araw, nagpunta ang mga kabarangay ni Lola Cherry upang kumprontahin siya. Galit na galit sa kanya at pinagmumura siya ng mga ito. Hayop! Hayop kang matanda ka! Lumayas ka ditong aswang ka! Sambit ng mga kapitbahay niya. Ka, pinatay mo ang asawa ko! Pinatay mo yung asawa kong buntis, gago ka! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Gago ka! Bintang ng asawa ng biktima ng aswang. Alam ng Diyos na hindi ako aswang. Kaya umalis na kayo. Sambit ni Lola Cherry. Dahil panandalian, ang gulo sa barangay nang dumating ang chairman at inawat sila nito. Mabuti ang kalooban ng chairman at madalas niyang kumustahin si Lola Cherry. Basta kayo mga kabarangay, bawal po ang ginagawa niyo. Pakiusap ni chairman. Siyang aswang, patayin yan. Sigaw ng mga kabarangay ni Lola Cherry. Ano bang ebidensya niyo na siya talaga ang aswang? May maipapakita ba kayo? Tanong ni Chairman Mami C. Ako ang aswang na tumalon sa bakuran niya. Bintang ng tindero na nakakakita daw umano ng aswang na tumalon sa bahay ni Lola Cherry. Isa akong tindero sa palengke. Madalas siyang bumili ng atay ng baboy at atay ng manok. Kaya nakakasiguro ako na siya yung aswang. Sigaw ng tindero sa palengke na binibilhan ni Lola Cherry. Kaya muling nagsalita si Chairman Mami C. Kababayan, hindi po natin pwedeng gawing ebidensya ang isang paratang. Wala pong makapagpapatunay na siya ay isang aswang. Magsiuwi na kayo. Kung di kayo uuwi, tatawag na ako ng mga pulis at ipapadampot ko kayong lahat. Pakiusap ni Chairman Mami C. Na ang lahat ng kapitbahay ni Lola Cherry. Nakita ni Chairman ang takot at pag-iyak ng matanda. Huwag na po kayong mag-alala, Lola. At huwag na po kayong umiyak, ha? Hindi ko po kayo pababayaan. Wika ni Chairman Mami C. Salamat, Chairman. Tuloy ka muna dito. May niluto ako. Baka gusto mong kumain muna. Alok ng matanda kay Chairman. Kain ko lang po.
Next time na lang po, Lola. Pagtanggi ni Chairman, mamisi kay Lola. Madalas si Chairman kumain sa loob ng bahay ni Lola Cherry. Madalas din tumulong sa loob ng bahay ni Lola si Chairman. Mas ang 3 araw, umatake na naman ang aswang. Tinangay nito ang isang bata. Nag-iisa lang noon si Chairman. Napapauwi na sana sa kanyang bahay. Nang makita niya ang aswang, nadala-dala ang 6 na taong gulang na bata. Pinalo ni Chairman ang aswang ng dalang batuta sa ulo at nabitawan ng aswang ang bata. Na bata! Sigaw ni Chairman. Ikaw na lang ang kakainin ko. Chairman, sabi ng aswang. Ko nakilala. Pagtatanong ni Chairman. Dahil taga dito din ako, lalasugin ko ang tiyan mo at kakainin ko ang paborito kong atay. Pag-amin ng aswang. Kaban si Chairman ng aswang. Napatumba siya sa lupa at pinagkakalmot ang braso at dibdib nito. Tulong! Tulong! Kinakalmot si Chairman ng mahahabang kuko ng aswang. Biglang may tumaga sa likod ng aswang. Sapul ito sa kanang balikat na nagdudulot ng malalim na sugat at tumakas ang aswang dahil sa natamo nitong sugat. Dinala si Chairman ng tumulong sa kanya sa isang bahay dahil nawalan ito ng malay at sugatan din ito. Kinamot si Chairman ng tumulong sa kanya. Nilagyan ng langis ng niyog ang masugat na natamo nito mula sa aswang. Ang bata naman ay nakaligtas mula sa kamay ng aswang dahil sa tulong ni Chairman at nakauwi ito ng ligtas sa kanilang bahay. Nanay, natatakot po ako. Buti na lang naligtas ako ni Chairman eh. Kwento ng bata. Nakilala mo ba ang aswang, anak? Pagtatanong ng nanay sa kanyang anak na biniktima ng aswang. Baka po, si Lola Cherry yun po siya, nanay eh. Diba sabi niyo po, matatanda po yung aswang dito? Sabi ng bata sa kanyang ina. Sugurin natin si Lola Cherry at patayin. Sigaw ng mga kapitbahay na galit na galit. Sinugod nila si Lola Cherry at saktong lumabas ito ng kanyang bahay. Kaya kinaladkad nila ito sa labas. Wala lakas na sipa. Suntok ang inabot ng kawawang matanda. Nagmamakaawa ang matanda. Ngunit hindi nila siya pinapakinggan. Maawa kayo sa akin. Parang awa niyo na. Hindi po talaga ako ang aswang. Pagmamakaawa at pakikiusap ng matanda sa kanila. Ngunit hindi nila ito pinapansin. Mas lalo nila itong pinapahirapan. Na mahilig ka sa atay ng baboy at atay ng manok. Kasi aswang ka pala. Bintang ng isa pang tindera sa palengke na binilahan ni Lola Cherry ng atay ng manok at baboy. Nakita kong tumalon sa bakuran mo ang aswang. Ikaw lang pala yun. Paratang ng tinderong nakakakita daw umano ng aswang na tumalon sa bahay ni Lola Cherry. Ikaw pala ang pumatay sa asawa ko. Winawakwak mo ang tiyan niya at kinahain mo ang anak namin. Sabi ng asawa ng biktima ng aswang. Limaw ka? Nasaan si Chairman? Kinain mo na ba? Sigaw ng kapitbahay na galit na galit. Duguan na ang matanda. Basag ang mukha. Lumuluha ang mga mata. At bali ang kanang binti nito. Hinayaan nilang gumapang si Lola Cherry papasok sa loob ng kanyang bahay. At patuloy pa din sila sa pagsipa dito habang gumagapang. Nakapasok ng aswang sa bahay niya. Anong gagawin natin?
Sambit ng kapitbahay. Sunugin! Sunugin! Sunugin ang bahay na yan! Sigaw ng mga tao. Sinunog nila ang bahay ni Lola Cherry habang ito ay nasa loob ng bahay. Hindi pa man natutupok ang bahay, unti-unti na itong namamatay dahil sa tinamo nitong mga sugat sa pambubugbog ng kanyang mga kabarangay. Sakto, nagising ang walang malay na chairman na si Mami C. May naaamoy siyang sunog at dali-dali siyang bumangon. Nakita niya si Lola Cherry na nag-aagaw buhay. Lola Cherry, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Chairman Mami C sa matanda. Umalis ka na dito, Chairman. Nasusunog na ang bahay. Sambit ng matanda na hinang-hina na dahil sa pambubugbog sa kanya. Hindi kita iiwan dito. Halina po kayo, Lola. Please, halika na. Nasusunog ang bahay. Tuluyan ang nawalan ng buhay ang matanda. Kaya lumabas ng bahay si Chairman Mami C. At nakita siya ng mga kabarangay nito. Si Chairman, sugatan siya. Sabi ng kapitbahay na nananakit kay Lola Cherry. Biktima din ata siya ng aswang. Mabuti na lang nakaligtas siya. Sambit ni Pasyalan. Chairman, kumusta po kayo? Mabuti nandito kami. Kundi kinain na din kayo ng hayop na halimaw na yan. Pagmamalaki ni Ambler, ina ng bata na kinuha ng aswang. Iyak si Chairman at napaluhod sa harap nila. Huwag na po kayong umiyak, Chairman. Ligtas na po kayo. Sambit ni Sheila. Hindi ako naiyak dahil nailigtas niyo ako. Umiyak ako dahil pinatay niyo ang matanda na tanging tumulong sa akin nung panahong tinambangan ako ng aswang. Man, huwag niya kayong maawa doon sa matandang kamuntik ka na kayong kainin. Wika ni Pasyalan. Mga mapanghusga, hindi si Lola ang aswang. Siya ang nagligtas sa akin mula sa aswang. Sigaw ni Chairman Mami C. At ang lahat sa sinabi ni Chairman, nanlungo sila at hindi makapaniwala. Pumatay kayo ng isang mabuting tao, isang matulungin at mapagmahal sa hayop. Kaya siya madalas bumibili ng atay sa palengke ay dahil pinapakain niya ito sa mga galampusa at aso. Dahil mapagmahal sa hayop, si Lola Cherry, itinuro ninyo sa mga anak ninyo na isang aswang at halimaw si Lola. Ngunit balik kayo. Hindi siya aswang at hindi siya masama. Ang tunay na halimaw at masama ay kayong mga mapanghusga. Pinatay niyo ang isang mabuting tao. Gulat ng mga tao na pumatay kay Lola. Nagsisi sila. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na nila maibabalik pa ang buhay ni Lola Cherry. Makalipas ang 2 linggo, muling umatake ang aswang. Patuloy ito sa pagkakalat ng lagim ng mga bata at 2 matanda ang namatay. Kabilang dito, ang batang nailigtas ni Chairman sa aswang. Namatay din ang isa sa kapitbahay ni Lola na sangkot sa pagpatay sa kanya. Dahil dito, nagpasya na si Chairman na mag-imbestiga sa palihim. Naalala kong sinabi ng aswang na taga dito siya sa aming lugar.
kaya ang mag-iimbestiga upang mahuli na itong pisting halimaw na ito. Wika nito sa sarili niya. Sandali lang po, Chairman. Isa lang po kayo maglalakad, ah. Sambit ni Kagawad Gurubs kay Chairman. Kung alalahanin, Kagawad Gurubs, kaya kong mag-isa. Ikaw muna ang bahala dito sa barangay, ha? Habang wala ako. Sige, Chairman. Mag-iingat po kayo. Sige, Gurubs. Aalis na ako. Libot-libot si Chairman sa kanyang nasasakupan sa pag-asang mahuli ang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Nakita niya ang isang babae na kahina-hinalang pumunta sa kagubatan. Sinundan ito ni Chairman dahil sa pagbabakasakali na ito ang aswang. Ang aswang. Sino kaya ito? Sabi niya sa kanyang isipan habang nakatago sa madamong parte ng gubat. Humarap ang sinundan niya at nakilala niya ito. Ay, naku. Si Hazel lang pala. Madalas naman pala siya na pumupunta sa gubat upang mangunguha ng kahoy ang gatong. Sa tingin ko hindi siyang aswang. Wika nito sa kanyang isipan. Tama nga ang hinala ni Chairman Mami C. Nakita niya si Hazel na nangunguha ng kahoy sa gubat upang gawing panggatong. Dahil doon, iniwan na ni Chairman si Hazel na abala sa pagdampot ng mga kahoy. Saan kaya ako maghanap? Alam ko na. Sa mga kapitbahay ni Lola Cherry. Ayon sa mga testigo, nakita nila ang aswang na tumalon sa bahay ni Lola. Kaya nagmadali si Chairman na pumunta doon. Sakto pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isa sa mga kapitbahay ni Lola na isa sa mga nananakit at pumatay sa kanya. May dalang kandila, malaki ito, at naglakad patungo sa direksyon ng bahay ni Lola. Kaya agad niya itong sinundan ng palihim. Saan kaya pupunta itong si Jonex? Palihim niyang sinundan ito hanggang sa tumigil ito sa lugar kung saan namatay at nasunog ang bahay ni Lola. Nagtirik ito ng kandila at lumuhod sa harapan ng abo ng bahay ni Lola. Patawarin niyo po ako, Lola. Naging mapanghusga ako. Pagsisisi nito sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Nakita ni Chairman ang pag-iyak at lubos na pagsisisi ni Jonex. Kaya nilapitan ito ni Chairman upang kanyang kausapin. Mabuting tao si Lola. Kaya huwag ka nang mag-alala, Jonex. Mapapatawad ka na niya. Kayo pala, Chairman. Sabay hawi sa kanyang mukha na puno ng mga luha. Mapagpatawad na tao si Lola. Noong nabubuhay pa siya, ang sabi niya sa akin, kahit hindi pa humihingi ng tawad ang mga taong nanghusga sa kanya, pinapatawad na niya ito. Saan ni Chairman Mami C? Salamat, Chairman. Dahil sa sinabi mo, gumaan ang pakiramdam ko. Pangako, magbabago na ako. Palagi kong alalahanin si Lola Cherry at ipapanalangin ito. Tuwa si Chairman sa kanyang narinig mula sa taong nananakit kay Lola Cherry. Sige na, Jonex, ha? Maiwanan na kita. Saan po ang lakad niyo, Chairman? Mamasid ako sa ating lugar. Hanapin ko ang aswang.
Paano niyo po siya hanapin? At saan niyo po siya hanapin? Well, Jonex, may palatandaan siya. Dahil sa nilikhang sugat ni Lula sa kanyang likod. Isa pa, sinabi sa akin ng aswang na taga dito siya sa ating lugar. Sige na, aalis na ako. Sandali lang, Chairman. Ano yun, Jonex? Maaari ba akong sumama upang makabawi naman ako sa kasalanan ko kay Lula? Isa pa, delikado kung ikaw lang po ang mag-isang maghanap sa kanya. Noon, Nala, sige. Tayo na, sumama ka sa akin. Sandali lang po, Chairman. Bago po tayo umalis, kailangan natin ng sandata at panguntra sa aswang. Ano ba ang panguntra sa aswang? Sumama po kayo sa akin sa bahay ko at ipapakita ko sa inyo ang mga panguntra sa aswang. Tama si Chairman kay Jonex sa bahay nito upang kumuha ng panguntra sa aswang. Ano ito, Jonex? Buntot ng pagi po ang tawag dyan. Takot po ang aswang sa sugat na malilikha ng buntot ng pagi sa kanilang katawan. Ayon sa aking namamayapang lolo, kapag tinamaan sila ng buntot ng pagi, matagal gagaling ang kanilang mga sugat. Bawang, para saan naman ito? Ayaw ng aswang ang maamoy na bawang. At parang lason din ito sa mga aswang. Kaya hindi sila kumakain pag may bawang dahil nahihilo sila kapag ito ay nakahalo sa kanilang pagkain. Di asin? Opo, Chairman. Ang epekto ng asin sa aswang ay parang asido. Nakakalikha ito ng mahabling sugat sa aswang. Kaya hindi sila kumakain ng pagkain may asin. Marami kang alam tungkol sa mga aswang. Saan mo natutunan yan? Kay lolo ko po. Nakaengkwentro niya na po ang aswang noon. Siya din po ang nagturo sa akin sa mga kaalamang ito. Ganon, Jonex, tayo na. Humayo na sila upang hanapin ang aswang. Habang naglalakad sila, nakita nila na nagkakagulo na naman ang kanilang mga kapitbahay at kabarangay. Siya ang aswang! Siya ang aswang! Sigaw ng tindera sa palengke na siyang unang nagbintang kay Lula na aswang ito. Dahil sa sigaw ng tindera ng palengke, nagsilapitan ang mga tao sa paligid. Siya ang aswang! Muling pagbibintang ng tindera. Di ako ang aswang! Pagtatanggi ni Hazel sa bintang ng tindera. Dahil sa kaguluhan at sa takot na maulit-muli ang nangyari kay Lula, minabuti na ni Chairman napigilan ang kaguluhan. Ikaw na naman pasyalan? Wika ni Chairman sa tindirang nagkalat na aswang si Lula. Chairman, kayo po pala? Nakita ko si Hazel na lumabas sa kasukal na kagubatan na malapit sa ilog. Saan nito kay Chairman? Ka na ba natuto sa pagkakamali mo noon, pasyalan? Hindi ba't ikaw din ang unang nagsabing aswang si Lula Cherry? Pagpapaalala ni Chairman. Sigurado ako sa nakita ko ngayon. Pilit dinidiin ni pasyalan si Hazel. Pasyalan, nagkakamali ka. Ako mismo ang nakakakita kay Hazel sa gitna ng kakahuyan. Nandoon siya upang mag-ipon ng kahoy panggatong. Pagtatanggol ni Chairman kay Hazel, natahimik si pasyalan dahil sa sinabi ni Chairman. Pagkasinungaling mo, pasyalan, dahil sa'yo namatay si Lula. Sabat ng galit at puot, nasagot ni Hazel. Hindi ba? Kasama ka rin naman sa pumatay kay Lula Pare-pareho lang tayo. Sambit ni pasyalan
Upang hindi na lumala ang kaguluhan, pinigilan na ito ni Chairman at pinauwi silang lahat. Hindi na ba kayo natututo? Ang mabuti pa ay magsiuwian na kayong lahat. Nag-uwian na ang lahat ng mga taong nagkakatipon-tipon dahil sa iskandalong ginawa ni Pasyalan. Lumapit si Hazel kay Chairman at nagpasalamat ito. Maraming salamat, Chairman. Wala iyon, Hazel. Bakit magkasama po kayo ni Kuya Jonex? Hinanap namin ni Chairman ang aswang. Sabat ni Jonex. Sige, Hazel ha, alis na kami. Papaalis na sana sila nang pinigilan sila ni Hazel. Sandali lang po, Chairman. Bakit, Hazel? May nakita po akong isang lalaki sa ilog, sa gitna ng gubat. Nakita mo ba ang mukha? Hindi po eh. Nakatalikod po kasi siya. Pero nung maghubad ito ng damit, nakita ko na may malalim na sugat ito sa kanyang likuran. Anong ginagawa niya sa ilog? Parang may hinuhugasan siya. Hinuhugasan niya yung sugat niya. At may pinapahid siya dito na tingin ko parang langis. Sinabi ni Hazel, lumakas lalo ang kutob ni Chairman na baka yun nga ang aswang. Hindi kaya yun ang aswang? Pagdududa ni Chairman. Sa tingin ko po, Chairman, yun nga po ang aswang. Ang sabi ng lolo ko, kapag ang aswang ay nasusugatan ng malalim, ito ay naghuhugas ng sugat sa ilog at pagkatapos nun, naglalagay ito ng langis sa kanyang sugat upang mabilis na gumaling ito. Kaya baka yun na siya. Sagot naman ni Jonex. Hazel, saan siya pumunta? Matapos siya maghugas sa kanyang sugat sa ilog. Tanong ni Chairman kay Hazel. Yun nga po ang nakakakilabot, Chairman eh. Nung matapos niyang gamutin ang kanyang sugat, napalingon ako saglit sa aking likuran dahil sa mga huni ng mga ibon. Ngunit, maya-maya, biglang may sumigaw mula sa ilog. Ang boses nito ay parang isang mabangis na hayop. Kaya, binalikan ko ng tingin ang lalaki sa may ilog. Bigla itong nawala eh. Saad ni Hazel. Sa sinabi ni Hazel, nagkatinginan si Chairman at si Jonex. Tayo na, Jonex. Sige po, Chairman. Tuban si Chairman ng aswang ay maaaring kakilala lang nila. Sa tingin ko, kakilala lang natin ang aswang. Kung ganun po, saan tayo magsisimulang maghanap, Chairman? May mga tao malapit na naninirahan sa ilog. Doon tayo magsimulang mag-imbestiga. Pinuntahan ni Chairman at Jonex ang lugar ng mga taong naninirahan malapit sa ilog. 5 bahay ang mayroon dito. Ayon sa datos na naninirahan sa barangay, ang bawat isa sa 4 na bahay na nandito ay may mga pamilya. At ang isang bahay naman ay may isang tao lamang na nakatira. Ano naman po yung Chairman? Tanong ni Jonex kay Chairman. Ang alam ko ay si Pasyalan. Si Pasyalan, Chairman? Hindi ba siya yung nakakakita ng aswang na tumalon sa bahay ni Lula? Tama ka dyan, Jonex. Ano pong gagawin natin ngayon, Chairman? Wait lang, Jonex ha. Anong oras na ba? 5:00 na po ng hapon. Kung ganon, mag-abang tayo hanggang sumapit ang dilim. Kapit ang 9:00 ng gabi.
9 na po ng gabi, Chairman. Pero wala pa din nangyari eh. Huwag kang mainip, Jonex. Kailangan nating isakripisyo ang ating sarili at ang oras ng pag-iintay natin upang malaman natin kung taga dito nga ang aswang. Sige po, Chairman. Nag-antay pa sila ng kaunting oras hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Tingnan mo, Jonex. Hindi ba si Pasyalan yun? Oo nga po. Nakita nila si Pasyalang mukhang nakainom ito at pasuray-suray sa daan hanggang sa makapasok ito sa kanyang bahay. Maya-maya'y naririnig nila ang sigawan ng kapitbahay ni Pasyalan. Aswang! Tulong po! Tulong! Ang sakit! Ang sakit! Tama na po! Tama na! Sumugod sina Chairman at Jonex sa kinaroroonan ng mga nagsisigawan na kapitbahay ni Pasyalan. Sinira nila ang pintuan ng bahay at bumungad sa kanila ang lasog-lasog na katawan ng 3 miyembro ng pamilya. Grabe! Nakakasuka ito! Halos masuka si Jonex sa kanilang nadatnan. Guradong gawa ito ng aswang, sambit ni Chairman. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan, papunta sa bahay ni Pasyalan. Kaya agad nila itong pinuntahan. Sakto naman na nakabukas ang pinto ni Pasyalan. Bukas po ang pinto, Chairman. Sige, tumabi ka dyan, Jonex. Ako ang maunang papasok. Biglang sumugod si Chairman na hawak ang buntot ng pagi. Ngunit wala siyang nadatnan, kundi si Pasyalan na natutulog. Wala ang aswang dito, sambit ni Chairman habang hawak ang buntot ng pagi. Ano yung narinig nating kalabog, Chairman? Papunta yun dito sa bahay ni Pasyalan. Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, tignan natin si Pasyalan kung ayos lang siya. Nilapitan nila si Pasyalan na nakatalikod habang natutulog. Tinutukan nila ito ng flashlight. Hoy, Pasyalan, ayos ka lang ba? Tanong ni Chairman. Nagulat sila sa kanilang nakita nang humarap si Pasyalan sa kanila. Puro dugo ang katawan ni Pasyalan at may laman loob itong hawak sa kanyang kamay. Si Pasyalan ang aswang! Malakas na sigaw ni Jonex. Si Chairman na wala sa sarili, si Pasyalan. Ano ang nangyari? Bakit puro dugo ang aking katawan? Ano itong hawak ko? Wika ni Pasyalan na nahihilo. Dahil doon, hindi nagdadalawang isip si Jonex na ito na nga ang aswang. Hayop ka? Ikaw lang pala ang aswang? Tatagain na sana ni Jonex si Pasyalan nang pigilan siya ni Chairman. Dahil sa naaamoy ni Chairman na amoy alak si Pasyalan. Dali, Jonex, huwag kang padalos-dalos. Bakit niyo po ako pinigilan, Chairman? Hindi mo ba napansin na wala sa kanyang sarili si Pasyalan? At hindi lang yun, amoy alak din siya. Maya-maya'y nagsidatingan ang mga kapitbahay ni Pasyalan at nakita nila ang kalagayan ni Pasyalan. Yup ka, Pasyalan? Ikaw lang pala ang aswang! Sigaw ng mga kapitbahay ni Pasyalan. Ikaw pa man din ang nagsabi sa amin na aswang si Lula. Galit na saad ng mga kapitbahay ni Pasyalan. Kaya nagpasya ang mga kapitbahay ni Pasyalan na patayin siya ng mga ito. Patayin na yan! Patayin na yan! Sigaw ng mga kapitbahay ni Pasyalan. Ngunit pumagitna si Chairman at pinigilan sila. Sandali lang, mga kabarangay ko. Huwag kayong padalos-dalos.
Pakiusap ni Chairman. Pero Chairman, nakita niyo naman, hawak po niya. May hawak siyang atay at lamang loob. Sambit ng mga kapitbahay ni Pasyalan na atat siyang patayin. Tignan niyo po, Chairman. May butas ang bubungan niya. Malamang dyan siya dumaan. Matapos niyang patayin ang magpapamilya. Ngunit dahil sa kutob ni Chairman na baka hindi nga si Pasyalan, pinakiusapan niya ang mga kabarangay. Pakiusap, huwag kayong padalos-talos. Mayay matulad na naman siya sa nangyari kay Lola. Ang mabuti pa ay tumawag kayo ng mga tanod. Naman nila si Chairman at tumawag sila ng tanod. Pagdating ng mga tanod, ay agad silang inutusan ni Chairman. Mga tanod, itali niyo muna si Pasyalan at dalhin ito sa barangay at ikulong niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makakalag. Paano po kayo, Chairman? Tanong ng mga tanod. Maiiwan kami dito ni Jonix upang imbestigahan ang bahay ni Pasyalan. At kayo naman, mga kapitbahay ni Pasyalan, sumama kayo sa barangay. At baka bumalik pa ang aswang dito. Nahala, sige, Chairman. Nala ng mga tanod si Pasyalan sa barangay at doon ikinulong. Sumama na din ang mga kapitbahay ni Pasyalan sa barangay dahil sa pangamba na baka sila na naman ang atakihin ng aswang kapag nananatili sila sa kanilang mga tahanan. Wala na po mga tao, Chairman, wika ni Jonix. Kung ganun, magsimula na tayo. Kasama si Jonix na nag-iimbestiga. Imbestigahan ni Chairman ang bahay ni Pasyalan. Ang pader ng bahay ni Pasyalan ay hari sa simento at ang buong nito ay gaya ng bahay kubo. Nagawa sa nipa at ang pinto ay napakatibay na yari sa manipis na bakal. Kung simula sa butas ng bubong hanggang sa higaan ni Pasyalan, masusi itong inimbestigahan ni Chairman kasama si Jonix. Tingnan mo, Jonix. May mga bakas ng yapak ng mga paa nagawa sa dugo papunta sa pinto. Kung mula sa pinto at sa higaan ni Pasyalan, sinundan nila ang mga bakas ng yapak ng mga paa papunta sa pinto. Buksan mo ang pinto, Jonix. Tinignan nila ang labas ng bahay. Tinignan nilang mabuti ang pasilyo ng bahay ni Pasyalan. Ngunit wala silang nakitang bakas ng yapak ng paa sa may pasilyo ng bahay ni Pasyalan. Pansin mo ba? Pagdating dito sa labas sa pasilyo ay walang bakas ng paa. Ngunit bukas ang pinto. Ano pong ibig niyong sabihin, Chairman? Maaaring sinadyang buksan ang pinto upang madali tayong makapasok sa bahay ni Pasyalan. Lalo na napakatibay ng pinto ng bahay ni Pasyalan at hindi ito madaling sirain. So, ano pong ibig niyong sabihin na may nagbukas ng pinto ni Pasyalan habang natutulog siya? Halika sa loob, bumalik tayo. Kaya muli silang bumalik sa loob at sa di sinasadya, nahawakan ni Jonix ang hawakan ng pinto ng bahay. At napansin niya na may bakas ito ng kamay na mula sa dugo. Chairman! Chairman! May bakas ng kamay ang hawakan ng pinto. Mukhang tama nga po kayo. Mukhang sinadyang ang buksan ang pinto upang madali tayong makapasok sa bahay ni Pasyalan. Muling inilibot ni Chairman ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Mula sa pinto, nakita niya sa sahig na may bakas din ng mga paa din na pabalik sa higaan ni Pasyalan kung saan din ang butas sa bubong na nilikha ng aswang. Hindi lang yan, Jonix. Tignan mo mula dito sa pinto.
May mga bakas din na mga paa. Pabalik sa higaan ni pasyalan. Kung nasaan din ang butas sa bubong na nilikha ng aswang. Ibig niyo pong sabihin, dyan din sa butas na pinasukan niya, dyan din siya lumabas. Ka-Jonix, muling bumalik ang aswang sa nilikha niyang butas sa bubong upang doon dumaan papalabas ng bahay. Sinadya niyang buksan ang pinto upang madali tayong makapasok dito sa bahay. Siguro dahil alam niyang lasing si pasyalan at baka iniisip niya na hindi magising ito kapag kalampagin natin ang pinto ni pasyalan. At sa tingin ko, alam din niyang mahirap buksan ang pinto ni pasyalan na kahit wasakin pa natin ito ay aabutin ng ilang oras. Ang gusto ng aswang ay bumungad kaagad sa atin si pasyalan upang mapagbintangan natin ito kaagad. Ganun, Chairman, alam lahat ng aswang ang kinikilos natin. Tama ka, Jonix. Parang alam niya na hinahanap natin siya. Alam din niya ang plano natin. Hindi lang yun, halatang pinagplanuhan niya si pasyalan upang ito ang pagbibintangan na aswang. Ibig niyo pong sabihin, gustong i-sit up ng aswang si pasyalan? Bakit naman kaya? Siguro dahil gusto niyang magulo tayo upang magawa nito ang gusto niya. Siguro dahil alam din niya na hinahanap natin siya. Kaya gusto ng aswang na ang mapagbintangan natin ay si pasyalan. Isa pa, ang aswang ay may malalim na sugat sa likod na nilikha ni Lola. Nakita ko ang likod ni pasyalan. Walang sugat ito. Kaya malabong si pasyalan ng aswang. O ang gawin natin sa susunod? Tara, babalik muna tayo sa barangay. Nagmadaling bumalik si Chairman at Jonix sa barangay kung saan nakakulong si pasyalan. 11 PM ng gabi, sa barangay, nagkakagulo ang lahat ng tao dahil si pasyalan ang itinuturo nilang aswang. Patayin na natin yan! Sigaw ng mga kapitbahay. Huminahon kayo! Hintayin muna natin si Chairman. Pagpigil ng mga tanod sa galit ng mga kapitbahay ni pasyalan. Dahil sa kaguluhan, lalong dumami ang mga tao sa paligid. At napansin ito ni Hazel na nagkakagulo sila. Kaya nakisali ito sa kaguluhan. Hindi ba't si pasyalan ang nagbintang kay Lola na aswang ito? Ganon din ang ginawa niya sa akin? Siguro kaya niya ginawa yun para mapagtakpan ang pagiging aswang niya. Pagbibintang ni Hazel kay pasyalan. Tama si Hazel. Patayin natin si pasyalan. Sigaw ng mga taong sumasang-ayon kay Hazel. Ilabas niyo si pasyalan. Malakas na sigaw ni Hazel. Papasok na sana ng barangay ang lahat ng taong galit kay pasyalan. Mabuti na lang at dumating si Chairman kasama si Jonix. Magsitigil kayong lahat, sigaw ni Jonix. Hindi si pasyalan ng aswang, sambit ni Chairman. Papa, niyo po nasabi yan, Chairman? Tanong ni Hazel. Hayaan niyo kung magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Chairman ang tungkol sa pag-iimbestiga nila sa bahay ni pasyalan. At dahil sa paliwanag ni Chairman, humupa ang tensyon sa barangay. Isa pa guys, walang sugat na malalim si pasyalan sa likod nito. Dagdag pa ni Chairman. Ano pong ibig niyo sabihin, Chairman? Tanong ni Hazel. Ang aswang na umaatake sa atin ay malubhang na sugatan ni Lola sa likuran nito. Habang ako ay inaatake ng aswang, tinaga ito ni Lola sa kanyang likod. Kaya nagtamo ito ng malubhang sugat sa
sa kanyang likuran. Alam din niya. Hindi ba? Tinuro nila si Hazel. Di ba Hazel na ikwento mo sa akin na nakita mo ang aswang sa ilog na naghuhugas ng kanyang sugat sa ni Kapitan? Dahil sa sinabi ni Chairman Mami C, ang mga tao sa paligid ay nagtanong na din kay Hazel. Totoo ba yan, Hazel? Totoo bang nakita mo ang aswang sa ilog? Wala nang magawa si Hazel, lalo na't siya ang nagkwento nito kay Chairman at Jonex. Kahit galit siya kay Pasyalan, sinabi niya ito ang totoo. Oo, totoo ang sinabi ni Chairman. Pag-amin ni Hazel. Dahil sa matibay na ebidensya, paliwanag ni Chairman at ang dagdag ni Hazel, nakalma ang mga tao at naniniwala sila na hindi nga si Pasyalan ang aswang. Ang mabuti pa'y magsiuwi na kayo sa inyong mga bahay, mga kabarangay. Sige po, Chairman. Nagsiuwi na ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan. Samantalay si Hazel ay lumapit kay Chairman upang humingi ng pasensya. Sandali lang po, Chairman. Ano yun, Hazel? Pasensya na po kayo sa inasal ko kanina, ha? Ay, kalimutan mo na yun, Hazel. Sige po, Chairman, mauna na ako. Pinuntahan ni Chairman si Pasyalan sa pihitan. Chairman, ano po ang gagawin natin kay Pasyalan? Tanong ng tanod kay Chairman. Kalagan niyo na ng tali at hayaan niyo siyang makapagpahinga. Okay, Chairman. Masusunod po. Kasan alas 7 ng umaga, pinuntahan ni Chairman si Jonex sa kanyang bahay. Kayo po pala, Chairman. Nagumagahan na po ba kayo? Bakit po, Chairman? Gusto ko sana samahan mo ko sa bahay ni Pasyalan. Sige po. Pinuntahan nila ang bahay ni Pasyalan. Ano ang gagawin natin dito, Chairman? Nais ko sanang hanapin ang mga bakas ng aswang. Bakas po? Ano pong ibig niyo sabihin? Halika sa likod ng bahay. Naghanap si Chairman ng mga bakas na maaaring makapagturo sa kinaroroonan ng aswang. Tignan mo, may mga patak ng dugo dito. Sundan natin. Sinundan nila ang patak ng dugo hanggang sa makarating sila sa ilog. Nandirito na po tayo sa ilog, Chairman. Oo, Jonex. Hindi ba ito yung sinasabi ni Hazel kung saan niya nakita ang aswang? Oo nga po, ito yun. So, Jonex, mukhang dito nga siya tumutuloy pagkatapos siyang makapagbiktima ng tao. Dito niya siguro hinuhugasan ang kanyang katawan na puno ng dugo. So, kung ganun po ba, Chairman, dito tayo naghahantay sa kanya? Hindi. Mamayang gabi, aabangan natin siya dito. Bumalik muna tayo sa barangay upang makausap natin si Pasyalan. Pagbalik nila ng barangay, agad nilang kinausap si Pasyalan. Pasyalan, wala ka bang naalala kagabi? Tanong ni Chairman. Hindi ko na matandaan, Chairman. Pauwi na ako nung may nasalubong ako sa daan. Binati ko pa nga, ngunit hindi naman ako pinansin. Yung nakita mo ba, babae o lalaki? Hindi ko na maalala, Chairman, kasi madilim din mga oras na iyon. Pero may kutob ako kung sino ang aswang. Sino yun? Si Hazel. Siya lang naman ang may galit sa akin. Nakita ko siya papalabas ng gubat. Ang oras na iyon, tingin ko galing siya sa ilog. Paliwanag ni Pasyalan. Hindi ba
si Hazel din ang nagkwento sa inyo na nakita niya ang aswang sa ilog? Sabat ni Groves. Tama, may punto nga si Kagawad Groves eh. Nagsang-ayon ni Jonix. Teka, hindi kaya sinabi niya lang na nakita niya ang aswang sa ilog upang lituhin kayo? Isipin niyo mabuti. Parang pinagplanuhan talaga ang nangyari. Nakita ni Pasyalan si Hazel na papalabas ng gubat na malapit sa ilog. Pinaghinalaan siya ni Pasyalan na aswang. Matapos nung nasabi niyo kay Hazel na hinanap niyo ang aswang, kaya naisipan ni Hazel na gumawa ng kwento at sinabi sa inyo na nakita niya umano ang aswang sa ilog dahil alam ni Hazel na malapit sa ilog ang bahay ni Pasyalan. Doon pa lang, nagtagumpay na siya sa unang plano niya dahil alam ni Hazel na pag sinabi niya sa inyo ang nakita niya sa ilog, isipin niyo na maaaring malapit lang ang aswang sa ilog. At yun nga, ang bahay na malapit sa ilog kung saan kayo nag-imbestiga. Lalo na't sinabi niyo pa kay Hazel na alam niyo na kung sino ang aswang. Doon pa lang, nalaman niya na binabalak niyo na imbestigahan nga. Kaya naisip ni Hazel na isit up si Pasyalan para maibaling ang bintang ng aswang kay Pasyalan na dapat sa kanya. Hindi ba kayo na din ang nagsabi sa amin na ayon sa pag-iimbestiga ninyo, pinagplanuhan ng aswang ang lahat upang pagbintangan si Pasyalan na siya ang aswang? Kamunti ka na nga magtagumpay ang aswang sa mga plano niya. Kamunti ka na mapatay si Pasyalan ng mga kabarangay dahil pinaniwalaan talaga na aswang ito. At hindi lang yun, nakakapagtaka din na biglang sumulpot dito sa barangay si Hazel kung saan ikinulong si Pasyalan at ginutungan niya ang mga galit ng mga tao. At isinigaw pa nga niya na si Berting talaga ang aswang. Tugon ni Kagawad Groves. Sandali lang, Kagawad Groves. Wala tayong matibay na ebidensya sa mga paratang natin. Mamaya niyan maulit na naman ang nangyari kay Lola Cherry. Pagtutuli Chairman sa mga sinabi ni Kagawad Groves. Naniniwala talaga ako na totoo ang sinabi ni Kagawad Groves. Kasi dahil galit talaga sa akin si Hazel. Naisipan ito, naisit up ako para mapagtakpan na din yung pagiging aswang niya. Dagdag ni Pasyalan. Hindi na ba kayo nadadala sa pagkakamali ninyo? Paano kung mali na naman kayo sa inyong hinala? Sige na, Kagawad Groves, magrunda muna kayo. Masusunod po, Chairman. Tugon ni Kagawad Groves. Mag-isa ka lang, Kagawad Groves? Tanong ni Jonix. Hey, ayos lang ako, Jonix. Umalis na si Kagawad Groves at rumunda itong mag-isa. Babalik pa po ba tayo sa ilog, Chairman? Mamayang gabi, mga alas 6. Tala, sa gitna ng kagubatan, mukhang madami nang nakuliktang kahoy para makabalik na sa kanyang bahay si Hazel. Habang siya naglalakad pabalik ng bahay, nakita niya ang isang lalaki na papunta sa masukal na parte ng gubat. Hala, sino kaya yun? Baka siya na yung aswang na nakita sa ilog. Dahil sa kagustuhan na makilala ni Hazel ang aswang, sinundan niya ito dahil sa duda nito na baka yun nga ang aswang. Tumigil ang lalaki sa gitna ng masukal na kagubatan. Teka, ang lugar na to ay delikado. Madaming mabangis na hayop dito ah. Bakit kaya dito siya tumigil? Habang siya ay nagmasid ng palihim sa likod ng matataas na halaman, naghubad ang lalaki na nakatalikod ng kanyang damit. Bumungad kay Hazel
ang bakas ng sugat sa likod nito na di pa masyadong gumaling. Ala, naalala ko sinabi ni Chairman ang aswang ay may malalim na sugat sa kanyang likuran. Walang duda na siya na nga ang aswang. Maya-maya'y ang lalaki ay naglabas ng langis at ipinahid ito sa kanyang buong katawan at humarap ito sa kinaroroonan ni Hazel. Hindi maaari. Nakilala ni Hazel ang lalaki. Itong malaman ni Chairman, habang siya ay papaalis, palit ang anyo ang lalaki. Humaba ang mga kuko nito. Naging malademonyo ang mukha nito. At lumakas ang pangamoy nito tulad ng isang asong lobo. Dahil doon, naaamoy nito si Hazel. Wow! Wow! Mabilis na hinabol ng aswang si Hazel at naabutan niya ito. Mabilis niyang sinunggaban si Hazel at nadapa ito sa lupa. Bumagsak si Hazel ng pasubaob ang mukha sa lupa. Hindi ka na makakatakas pa dito, Hazel. Binali ng aswang ang kanang binti ni Hazel. Aray! Hayop ka! Pag nakatakas ako dito, sasabihin ko kila Chairman kung sino ka. Aba, nakilala mo pala talaga ako. Kaya nga, kailangan ka nang mamatay. Pero bago yan, paglalaruan mo na kita. Binali din ng aswang ang kaliwang binti ni Hazel. Tama na, patayin mo na lang ako. Napakaingay mo. Inilapit ng aswang ang mukha niya sa mukha ni Hazel at pilit binuksan ang bunganga ni Hazel gamit ang kanyang dalawang kamay at hinatak ng aswang ang dila ni Hazel papalabas gamit ang kanyang mga ngipin. Biglang pinutol ng aswang ang dila ni Hazel. Wala nang nagawa si Hazel kundi ang lumuha. Napakasarap mo, Hazel. Umiyak si Hazel dahil sa sobrang sakit ng pagpapahirap sa kanya ng aswang. Kaya tinignan niya ang aswang sa mata na tila ba nagmamakaawa ito. Natapusin na siya nito. Bakit ganyan ka makatingin? Gusto mong tapusin na kita? Sige. Dinurog ng aswang ang bandang taas ng bungo ni Hazel at kinuha palabas ang utak nito at kinain. Mag-aalas 6 na ng hapon, papaalis na sana sina Chairman at Jonix nang bigla silang natigilan dahil sa masamang balita. Chairman, nandirito pa pala kayo. May masama pong balita eh. Sambit ng tanod. Ano yun? Si Hazel po natagpo ang patay sa gitna ng gubat. Bali po ang dalawang binti niya. Butas po ang bungo nito. Bandang taas ang kanyang ulo. At nawala po ang utak nito. Saan ng tanod? Tara na, Jonix. Agad pinuntahan nila ng Chairman ang lugar kung nasaan ang pinangyarihan ng pagpaslang kay Hazel. Naabutan nila ang katawan ni Hazel. Kawawang Hazel. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Wika ni Chairman. Kung ganun po, hindi si Hazel ang aswang. Sambit ni Jonix. Sino ang nakakakita sa bangkay ni Hazel? Tanong ni Chairman sa mga tanod. Si Kagawad Gurubs po. Tugon ng tanod. Nasaan si Kagawad Gurubs? Uwi po siya ng bahay. Dahil hindi na daw niya kaya masikmura ang nangyari sa lugar natin. Ayaw na daw niya po rito. Natatakot na daw po siya dito eh. Kaya aalis na siya. Ano? Aalis na siya? Kung kailan kailangan natin, saka siya aalis at maduwag? Sambit ni Chairman. Ano na po ang gagawin natin, Chairman? Tanong ni Jonix. Tara, Jonix, samahan mo ako. Saan po tayo pupunta, Chairman? Sa gitna ng gubat, Jonix. Pumunta sila ni Jonix sa gitna ng gubat. Chairman,
Ano po bang gagawin natin dito? Nagbabaka sakali na baka may makuha tayong ebidensya. Tingnan mo yun. Nakita ni Chairman ang piraso ng kahoy na inipon ni Hazel upang gawing panggatong. Mga kahoy na nakatali. Sambit ni Junix. Malamang ito yung kahoy na inipon ni Hazel, Chairman. Ang lugar po na ito ay malapit sa lugar na mabangis na hayop. Halika at pumunta tayo doon, Junix. Sige po. Nakarating na sila sa ipinagbabawal na lugar sa gubat kung saan namamalagi ang mga mababangis na hayop. Chairman, ayun po. Nakita nila ang pirasong damit ni Glinda na sumabit sa sanga ng mga halaman kung saan ito nagmasid sa aswang. Piraso ng damit ni Glinda. Halika at maglakad-lakad pa tayo sa gilid. Wika ni Chairman. Habang sila ay naglalakad-lakad, nakita nila ang buti ng langis sa may lupa. Dinampot ito ni Jonix at inamoy. Ano yan, Jonix? Yan ang amoy ng langis na ito, ha? Walang duda. Langis nga ito ng aswang. Ginagamit nila ito kapag magpapalit sila ng anyo bilang aswang. Jonix, tignan mo sa banda doon. May damit. Dinampot ni Jonix ang damit na ginamit ng aswang. Nagulat sila na makilala nila kung kanino ang damit. Jonix, bumalik ka kaagad sa barangay at humingi ka ng tulong sa mga tao. Papaano ka, Chairman? Pupunta ako mag-isa sa aswang na yun, sa kanyang bahay, upang pigilan siya makaalis sa lugar natin. Hindi po ba delikado yun, Chairman? Huwag mo kong alalahanin, Jonix. Magmadali ka na. Sige po. Agad na bumalik si Jonix sa barangay. Nandito na ba si Kagawad Groves? Tanong ni Jonix. Nasa bahay nila. Hindi mo kasama si Chairman? Pagtataka ng tanod. Pinuntahan niya ang mag-isang aswang. Ha? Bakit mo hinayaan mag-isa si Kapitan doon? Anong nangyari kay Chairman? Mamaya ko na ipaliwanag. Lahat kayo maghanda. Nakilala na namin ni Chairman ang tunay na aswang. Tawagin niyo din ang lahat ng mga tao upang makatulong sila sa pagsupil sa aswang. Nagtipon ang lahat ng tao sa barangay upang makikiisa sa pagsupil sa aswang. Tara na mga kabarangay ko. Puntahan na natin ang aswang. Sigaw ni Junix sa kanyang mga kabarangay. Nagdala sila ng mga gamit pangontra sa aswang tulad ng asin, bawang, buntot pagi, sibat, itak, sulo na may paninding apoy. Samantalang si Chairman naman ay nakarating na sa bahay ng aswang. Ikaw pala, Chairman. Saan ang punta mo, Groves? Aalis na po ako dito sa lugar na to. Aalis? Bakit? Dahil natatakot ka na ba na baka makilala ka kung sino ka ba talaga? Ano pong pinagsasabi niyo, Chairman? Huwag ka nang magkaila, Groves. Ipinakita ni Chairman ang buti ng langis at damit kay Groves. Nakilala mo ba kung sino ang may-ari nito? Sambit ni Chairman na nakahanda ng bunutin ang buntot ng pagi na nasa kanyang baywang. Magaling. Matalino ka talaga. Bigla itong nag-anyong aswang sa harap ni Chairman. Walang duda, ikaw nga talaga ang aswang. Sayang, Chairman, at hindi kita napatay. Dahil sa sobrang pakialamira kasi itong si Lola. Kung napatay lang kita noon, edi wala na sana akong problema. Napakatuso mong aswang, Groves. Ikaw
pala ang may pakana ng lahat ng kaguluhan dito? Tama ka. Nung tumalon ako sa bahay ni Lola, Cherry, sinadya ko talaga yun na makita ni Pasyalan dahil alam ko na mahilig itong magkalat ng maling balita at mahilig din itong mambintang. At yun, nagtagumpay naman ako. Pinagbintangan nilang aswang si Lola at yun, napatay nila ito. Hayop kang aswang ka. Ikaw din ang nag-set up kay Pasyalan? Tama ka. Nang sinabi mo na yan, plano nyo na talagang hinanap nyo yung aswang, hindi ba? So doon ko pinalano din na lahat ng yun, meron talaga akong mapagbintangan. At umayo naman sa akin ang pagkakataon. Nang makita akong nagtalo si Pasyalan at si Hazel. Dahil sa pinagbibintangan ni Pasyalan na aswang si Hazel, doon ko naisip, doon ko na isagawa yung aking plano. Ngunit, matalino ka talaga, Chairman. Dahil sa'yo, nasira ang aking plano. Kaya pala idinidiin mo din si Hazel na ito ang aswang? Kahit alam mo na hindi yung totoo? Tama ka. Pinatay ko na din si Hazel dahil nakilala niya ako na aswang eh. Kaya din ba nagmamadali kang umalis? Dahil nangamba ka na baka makilala ka na namin? Oo, syempre. Dahil palapit na kayo sa katotohanan. Kaya nagpasya na akong umalis bago niyo malaman na aswang ako. Ngayon, alam mo na ang totoo. Hindi na kita bubuhayin pa, Chairman. Mabilis na umatake ang aswang na si Grobes at akmang susunggaban niya si Chairman Mamisi. Patay ka ngayon. Ngunit sinabuyan siya ng asin ni Chairman sa katawan. Ito ang sayo. Saboy ng asin sa aswang. Wow! Ang sakit! Nagpagulong-gulong ang aswang na sigurog sa lupa dahil sa hapdi ng asin na tumama sa kanyang katawan. Ang asin ay parang asido kapag tumama sa katawan ng aswang. Tama ba, Grobes? Papatayo na sana ang aswang nang biglang sinundan ni Chairman ang sunod-sunod na pagpalo ng buntot ng pagi sa kanyang katawan. Kaya muli itong nadapa sa lupa. Ang sakit, tama na! Para sa mga biktima mong hayop ka, patuloy na pagpalo ni Chairman sa aswang na nakahiga sa lupa. Hayop ka? Para sa mga biniktima mo. Dahil sa mga palo na tinanggap ng aswang na si Grobes, minabuti nito na magpanggap na nawala ng malay. Kaya tinigilan ito ni Chairman sa kakapalo. Kaya nakampante si Chairman at ibinaba niya ang kanyang kamay na may hawak na buntot ng pagi. Nang makita ng aswang na naging kampante si Chairman, agad niya itong tinalunan at kinalmot ang mahaba niyang kuko sa dibdib. Tinamaan si Chairman sa dibdib ng mahabang kuko ng aswang na si Grobes. Bumagsak sa lupa si Chairman. Lumapit ng dahan-dahan ng aswang na si Grobes kay Chairman at pumatong ito nang nakaupo sa may bandang puso ni Chairman. Kahinaan niyo talagang mga taong maawain. Ayan tuloy, ikaw ang mamamatay ngayon. Hindi ako ang mamamatay dito, kundi ikaw. O talaga? Kung ganun, papatayin na kita. Ibinuka ng malaki ng aswang ang kanyang bunganga na halos mapunit na ito. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako ang mamamatay dito. Wika ni Chairman. Biglang ibinangon ni Chairman ang kanyang kalahating katawan at pilit na inabot ang nakabukang bunganga ng aswang at ipinasok ang bawang sa bunganga nito. Napahawak na lang ang aswang sa kanyang liig.
upang pigilan ang bawang na malunok. Bawang! Naramdaman ng aswang ang hapdi sa kanyang bunganga at lalamunan. Tumayo ang aswang sa pagkaupo sa tiyan ni Chairman. Sumuka ito ng dugo at sinubukan pa din na tumakas. Ngunit inabutan siya ng taong bayan. Ayun ang aswang! Pinagtutulungan ng mga tao ang aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Mamatay kang aswang ka! Pinagpapalo nila ang aswang ng buntot pagi at pinagtataga ng itak sa may katawan. Tama na yun mga kasama. Hindi niya makakagalaw. Tinigilan nila ang aswang na halos hindi makagalaw dahil sa inabot nito sa taong pinsala sa taong bayan. Nakita din nila na unti-unting bumabalik sa anyo ang aswang. Si Kagawad Grobes ang aswang? Nagulat silang lahat na makilala nila ang aswang. Junex, bakit hindi mo kagad sinabi sa amin na si Kagawad Grobes pala ang aswang? Tanong ng tanod. Dahil alam ko na hindi niyo ako paniwalaan, lalo na si Kagawad Grobes pa na kinikilala nating mabuting tao sa lugar natin. Sa bagay may punto ka. Tignan niyo si Chairman. Nakita nila si Chairman na nakahiga sa lupa na walang malay at may sugat sa dibdib. Tara, dalhin natin si Chairman sa ospital. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon ng pagdiriwang sa buong barangay at tinanghal nilang bayani si Chairman dahil sa kabutihan at katapangan na ipinakita nito. Makinig kayo mga kabarangay ko. Mula ngayon, alisin na natin ang mapanghusgang ugali upang hindi na mauulit ang nangyari kay Lola. Sana naging aral na sa inyo ang mga pagkakamali niyo. Iwasan din natin ang magbintang at gumawa ng kwento gaya ng aswang na si Grobes upang hindi na kayo pamarisan ng mga kabataan. Saad ni Chairman sa kanilang pagdiriwang. Sinunod nila ang payo ni Chairman at lahat sila ay tuluyan ng nagbago. Tinalikuran nila ang kanilang mapanghusga at mapagbintang na pag-uugali. Maraming salamat sa lahat.